So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan tayo po mga kahombre ko ay nasa aking farm, mga kahombre ko. Nandito ako sa MG's farm. But still, kailangan natin gumawa ng malulupit na content, mga kahombre ko. Alam nyo na, di ba? Nitong nakaraan lang, mga kahombre ko, naibalita ko naman sa inyong lahat. And I am very happy na ako yung pinakauna na nag-ulat sa inyo, no, na si Boy AC Garage Show ay nakakulong na. Maraming salamat syempre sa mga sources na bigay nyo sa akin, mga kahombre ko. Sa nakaraang video, tinalakay din naman natin ang kumakalat na mugshot at video ni Boy AC Garage, kung saan makikita natin na tuluyan na ho itong nakulong, mga kahombre ko, ha. So, sinabi rin natin dito ang mga posibleng rason ng kanyang pagkaka-aresto at pagkakakulong. Maganda yung content, mga kahombre ko. In fact, 400,000 views siya, di ba? At tunay siyang gatas, mga kahombre ko, ha. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang yan, mga kahombre ko. Ito ang main Facebook ko. Ito naman ang bago kong Facebook page na Boss MG. At syempre, kapag gusto mo ng t-shirt ko, which itong mga shirts na ito ay lalabas this coming November, paunahan na lang, message ka lang sa The Biggest Merch. Noong August 6, nabalita din si Boy AC Garage, mga kahombre ko, sa News 5, kung saan ibinalita ang buong detalye, finally, ng pagkaka-aresto nito. Nahirapan tayo, mga kahombre ko, makahanap ng lehitimong source kung saan talaga matutukoy natin at matutumbok natin, mga kahombre ko, ang full details ng pagkaka-aresto nito. Pero, meron tayong konting kaalaman. Yun nga, yung illegal possession of firearms. Ngunit, mga kahombre ko, ayon sa ulat, nagsagawa ng operasyon ang pulisya sa bahay ni Boy AC Garage matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga kapitbahay, mga kahombre ko, ha. So, in short, ang nagsumbong o nagreklamo, nagulat sa mga kapulisan, mga kahombre ko, sa CIDG in this case, ay ang kanyang mga kapitbahay. Kasi gabi-gabi raw, mga kahombre ko, may naririnig na putok ng kung ano-anong barel, mga kahombre ko, sa kanyang tirahan. So, in short, mga kahombre ko, hinanap din ho ni Boy AC Garage ito. At dahil dito, mga kahombre ko, ito ho ang nagisagot ni Boy AC sa issue na yan. Parang self-defense lang din sa akin. Tapos, nasa bahay lang din naman yun. Boy AC Garage, kahit self-defense lamang ito, mali pa rin na magkaroon ka ng armas sa loob ng bahay mo. Isang malaking kagunggungan yan, Boy AC Garage. Kasi una sa lahat, kapag meron kang illegal firearms, straight away, ibig sabihin, hindi ka dumaan sa tamang proseso. Tama? Ibig sabihin, wala ka lisensya. Ibig sabihin, hindi ka eligible para magkaroon ng kahit na anong baril. Tama? Now, kung sasabihin mo ng ganyan, parang easy lang, na goods lang sa lahat ang magkaroon ng baril, edi ang Pilipinas ay magiging old wild west na lang. Kasi walang tamang aral yung tao na magkakaroon ng baril, then we are looking at a very dangerous place to live. Hindi ho tama yan, mga kahombre ko. Kung baga ganun sana yung ideal na world nitong si Boy AC Garage. Nasa bahay lang din naman yun. Kung baga pinapalabas yan, Self-defense lang naman. Nasa loob lang naman ng bahay ko yung baril ko. mga kahombre ko, meron ho siyang pistol at meron din siyang shotgun, mga kahombre ko, ha. Nahulihan din ho siya ng mga bala. Sa pagsalakay kasi ng mga pulis sa kanyang bahay, nasabat ang isang baril na kargado ng 6 na bala. Nakumpiska rin ang 10 live ammunition mula sa shotgun. Wala siyang naipakitang lisensya para sa mga armas. Idol ko pala to! Ngayon, mga kahombre ko, kapag isa lang yung nakuha na baril sa'yo, bailable yon. But if it's 2 or more, non-bailable yun, mga kahombre ko. Yun ang problema. Yun yung sinabi ko sa iyo last time, di ba? Kinakabahan yan. Pero okay lang naman yan, mga kahombre ko. Kasi end of the day, Boy AC Garage is Boy AC Garage. Kaya niya naman yan, mga kahombre ko, sa bandang dulo, di ba? Sa tingin ko, mga kahombre ko, it's been almost 2 weeks now na nakakulong si Boy AC. Malapit na mag 2 weeks, mga kahombre ko. And nag-aalala na ako. Putrages, naiisip-isip ko na, teka lang, paano nangyari na hindi mo yan mailaban sa korte? Kasi mga kahombre ko, kaya siya nakakulong. Ibig sabihin,
dangerous ho siya para sa publiko, di ba? At kailangan niya ipaliwanag ang sarili niya. Una sa lahat, saan niya nakuha yung mga illegal firearms. Pangalawa, saan niya nakuha yung mga illegal ammunitions nun. So, kailangan niya malaglag ng tao ngayon. Kailangan malaman na CIDG, kapulisan ng mga operatiba, kung sino yung mga taong nagbebenta ng illegal. At kung saan ito nagaganap. Yari ka ngayon, Boy AC. Pugin ng ina mo, awit ka eh. Medyo crazy ho to, mga kahombre ko, kasi for sure, yung mga nagbebenta ng illegal firearms ay hindi normal na mga tao. Ang gulo talaga ho na naging buhay at mundo ni Boy AC Garage. The biggest car scammer! Lalong-lalo na at mukhang yung huling content ho na napanood ni Boy AC Garage ay yung... Ganito naman nangyayari sa atin eh, yung rise and fall talaga eh. O, di ba? Yung rise and fall ni Boy AC Garage by Makagago. What's up, man? Parang yun ho yung huli niya napanood, ba? Kabro ko kasi fresh na fresh pa sa utak niya. Pero matalino pa rin. Isa kang malaking tukmol. Aray mo. Ako'y parating talong-talo ni Ivana Alawi, ni Alex Gonzaga, at ni OG Diaz. Kasi apat ho kaming nagpo-promote ng Tap Tap Sen. At hanggang ngayon, mga kahombre ko, talagang inaapak-apakan nila ako. Paano ko kaya ipopromote ang Tap Tap Sen? Naiiyak na ako! Paano ko ba makakaladkad ang mga mahal kong OFW na katulad kong meron ding experience on being an OFW na kapag ginamit nyo ang aking promo code for the first time na Makagago, meron kang libreng $20. Kapag nasa Australia ka, meron kang 30 Australian dollars. Pag nasa UAE, 25 AED. Pag nasa UK, may libre ka na 10 pounds. Pag nasa Europe, meron kang libreng 10 euro, mga kahombre ko. At ito pa yung iba't ibang mga bansa kung saan gumagana ang Tap Tap Sen. Pero may bago ngayon, mga kahombre ko, from Bahrain. Sa unang gamit mo ng promo code ko, magkakaroon ka ng libreng 7 dinar, 7 BHD. Gamitin mo na ang promo code ko at i-tap-tap send mo na. Pero ang gusto mong i-remit sa pamilya mo through bank o kahit saan GCash sa Pilipinas. Let's go. I love you, OFW. Self-defense lang din sa akin. Tapos, nasa bahay lang din naman yun. Yung nakuha nila sa akin. Matagal-tagal na rin sa bahay. Gawa ng mga taong naiinggit na rin siguro siya. Boy AC, kung sinasabi mong may mga taong naiinggit lang sa'yo kaya ka inilaglag, hindi. Ikaw kaya, lumugar ka sa mga kapitbahay mo. Kunwari may narinig ka na nagpapaputok ng barel sa kapitbahay mo, sa kalapit lang na bahay mo, no? Tapos hindi mo yan alam kung sino yan. Maybe baka nananakot sa'yo, di ba? Baka mamaya ikaw yung mag-pussy out, ikaw yung magsumbong sa kapulisan. Di ba? Alam mo ba, Boy AC, hindi naman pangkalahatan ang magkaroon ng barel o ng shotgun o ng mga bala, mga live ammunitions sa bahay niya ng illegal. Ano ka? Ulol? Kinasa naman ang operasyon laban sa kanya dahil sa reklamo ng mga kapitbahay na nakaririnig ng mga putok ng baril mula sa kanyang bahay. Walang ganun malamang magsusumbong yan sa operatiba. Siyempre, sino ba naman di matatakot nun? Gabi-gabi nagpapaputok. At saka, kita mo na, Boy AC, kaya kailangan may lisensya pag meron kang baril. Alam mo ba na pag may pinutok ka sa taas o kahit saan man, maaari kang makatama ng tao, ng aso, ng hayop. Ayan yung tinatawag na ligaw na bala, Boy AC. Ngayon, mga kahombre ko, pag napatunayan pa ho, no, nasa kanya galing mismo yung mga bala na yon, pag nakahanap ng bala somewhere, yari pa siya niyan, mga kahombre ko, dagdag kaso pa yan. Sa tingin ko, to tell you the truth, ang ating mga operatiba ng CIDG, sa tingin ko, hindi pa rin talaga pinapakawalan yan sa ngayon dahil may pending pa yan. Sa tingin ko, hinahanap pa po nila yung mga bullets na yon, mga kahombre ko. Kasi for sure, pag nakahanap yan, dagdag kaso yan. At yan talaga, hindi na humakalabas si Boy AC dyan. Pagdasal mo, Boy AC, na kaya mo yung itanggi hanggang dulo to the point na hindi sila makahanap ng kahit na anong ebidensya. Otherwise, mukhang mabubulo ka sa kulungan. I love you all. Kayo na bahala, mga boss. Kung ang tingin nyo sa akin ay masamang tao. Kayo na bahala musga sa akin. Ganun naman tayo dito sa Pilipinas eh. Pero I still believe, mga kahombre ko, na itong tao na ito ay makakapag-bail somewhere down the line.
Alam niyo yun. Kasi, end of the day, kung ang mga taong nagreklamo, no, sa CIDG, o kahit mismo yung CIDG, na wala ng interes dito, maaari nang bumitaw ang kaso, mga kahombre ko. Alam nyo naman, no? Although mabigat na kaso, mga kahombre ko, pero wala naman napahamak. Alam ko, what the fuck, anong klase mentalidad yan? Yes, but ayan ho ang realidad, mga kahombre ko. Para kasi sa akin, mga kahombre ko, no, mas malakas kapag ang magre-reklamo o nagre-reklamo ay private person. 'Di ba? Kasi somewhere down the line, mga kahombre ko, kasi tulad niyan, sa 2028, magbabago na ng administrasyon, dami na papalitan yung hepe dito. Wala na yan, mga kahombre ko. Alam niyo yun, somewhere down the line ho, yung may hawak ng kaso na yan, na CIDG, for sure, malilipat yan sa ibang lugar, wala na, laglag na yung kaso. Realistically speaking, mga kahombre ko, ganyan ho yun nagwo-work. So, sana man lang may lumabas, no, na mga private individuals na talagang ipopursue itong kaso na ito kay Boy AC. Kaso, mga kahombre ko, syempre, sino ba namang may gusto, no, na maaberya ka? Again, wala namang nasaktan, wala namang nadisgrasya. Hanggat walang tunay na nadidisgrasya, everything is smooth. Alam niyo yun. Di ba? Tulad yan, pag kunwari may mga aksidente, mga kahombre ko, di ba? Kunwari walang railing yung daan. Di ba? Hanggat walang naaaksidente sa spot na yon, mga kahombre ko, hindi yon magkakaroon ng railing. Totoo yan, mga kahombre ko, di ba? Nung safety, yung safeguard ba, di ba? Hindi ho magkakaroon yan, mga kahombre ko. Pero pag may naaksidente na, kunwari may lubak, may napakalalim na lubak, hindi ho yan ipapaayos hanggat walang namamatay doon sa spot na yon, walang naaaksidente. Ganun yon, mga kahombre. O yan, may namatay, may naaksidente, may nadisgrasya, nakakaawa naman, rest in peace. Saka lang ho nila gagawin yung daan, yung road na napakalalim na lubak, pati lalagyan ng safeguard yung daan kung saan may namatay. Ganun yon, mga kahombre ko. Pasensya na, pero somebody must sacrifice before the government do something about it. Yun yon, mga kahombre ko. Reality ho yan. Reality check. Yan, totoo yan. Walang halong biro yan. Don't panic. It's organic. Oh. Pakiusap ni Del Mundo, huwag daw siyang husgahan at gawa ng fake news na mga content creator na galit sa kanya. At for your information, Boy AC Garage, walang content creator na gumawa ng fake news against you. Iniisip mo lang yon. Kasi kung fake news pala ang nilabas ng mga influencer tulad ko, di ba? Lahat naman ng mga influencer halos, sumunod lang sa sinabi ko. Tama? Sa inilabas ko na yon. So definitely, hindi mo siya pwedeng sabing fake news kasi totoong nakakulong ka. Kaso iba lang pinapalabas mo sa Facebook. Pinapalabas mo lang, syempre may nagpo-post, maybe partner mo o kung sino man, di ba? Pero alam na ng team ko yan na matagal ka nang nakakulong. No? So, walang fake news na lumalabas against you, Boy AC. Kung meron man, sobrang liit lang nun na issue siguro. Pero definitely, yung big picture, it's real. Totoo namang nakakulong ka, di ba? Huwag din daw sira ng negosyo niyang pagbebenta ng sasakyan dahil wala itong kinalaman sa kanyang kaso. Unfortunately, mali ka din dito, Boy AC. Oo nga, at walang kinalaman ang pagbabuy and sell mo dito. Kasi, di ba sinabi ko naman sa content ko, sa video ko before, mga kahombre ko na, for sure, hindi ito tungkol sa buy and sell. Kasi kung tungkol to sa buy and sell, maliit lang na kaso yan at hindi siya makukulong. Penalty pwede, pero hindi siya makukulong. So, this is something else. This is bigger kasi nakulong siya, mga kahombre ko, di ba? So, ngayon, nakulong siya ng biglaan. Nakulong siya, mga kahombre ko, nang walang warrant. Kasi nahulihan siya na meron siyang illegal firearms, mga kahombre ko. Illegal possession of firearms yun, mga kahombre ko. Kasi kung kunwari, tulad ng mga usual, no, na proseso, magkakaroon ka muna ng kaso sa prosecutor, preliminary investigation 1, PI 2. Pag lumabas yung reso at against sa'yo, di ba? Automatically, mga kahombre ko, magkakaroon ka ng warrant of arrest. Ganun siya nagwo-work, tama? Now, pwede ka naman mag-bail. O, yun nga lang, makukulong ka muna, di ba? Mag-shot, ganyan, mga isang araw, alam niyo, that's it. Then, makakalaya ka na ulit. Pero in this case, mga kahombre ko, na hinuli ka on the spot, ibig sabihin, sobrang lalaho nito, mga kahombre ko. Meron talagang nakita sa'yo na illegal ang mga kapulisan. It's either pwedeng drugs, pwedeng armas in this case, mga kahombre ko, di ba? So,
Hindi mo pwedeng sabihin, Boy AC, Huwag din daw sira ng negosyo niyang pagbebenta ng sasakyan dahil wala itong kinalaman sa kanyang kaso. hindi namin pwedeng idamay ang negosyo mo. Kasi in the first place, Boy AC Garage, yung negosyo mo, ang pangalan, Boy AC Garage. Sino ba si Boy AC? That's you. And now, yan ang kumakalat sa social media na ikaw ay nakulong na meron kang illegal possession of firearm na kaso. At meron ka mga mugshot. Mugshot kahit wag na yun, mga kahombre ko. Pero nakakulong ka, di ba? Yun yung problema, Boy AC. Papaano na yung credibility mo? Kung ang hinihiling mo sa mga tao, wag naman sana madamay ang negosyo mo, in the first place, dapat hindi Boy AC Garage ang ipinangalan mo sa negosyo mo. 'Di ba? Kung alam mo palang kupal ka at ikaw ay ganyan ang pag-uugali mo, dapat di mo na dinamay yung negosyo mo sa pangalan mo. Now, inevitable na madamay yung negosyo mo sa downfall mo. Because your business mirrors you. Malamang, your business is you. Paano mo masasabi na wag idamay negosyo mo? Damay talaga yan. Kahit pa nagbebenta ka lang ng pagkain, damay talaga yan. Ngayon, kung pinapahalagahan mo yung negosyo mo, hindi ka sana naging kupal sa internet. Alam mo naman palang okay, dami pa sinasabi. Boss, hindi ako para magbenta ng putang ina. Alam kong binibenta ko sa sasakyan na may diferensya, hindi pa ako si Raulo. Hindi ka sana nanloko ng maraming tao sa internet, di ba? Na nagbebenta sa'yo. Na wala kang pakialam. Ni hindi mo nga sila pinapansin eh. Boss, binayaran mo na yan. Ikaw sabi mo kasi, putang ina mo parang. Tas ngayon, sasabihin mo na ang daming galit sa'yo, ang daming mong haters. Malamang kasi naging kupal ka all this time. At yung mga tao na yun, unfortunately, walang mga boses. Nagka-boses lang sa akin at sa mga kahombre ko. Otherwise, wala, di ba? Makakaligtas ka. Kaya nga, tumagal ka. Kaya nga sabi mo, libo-libo ng sasakyan na benta mo. Sa sobrang dami ko na nabenta ng sasakyan, libo na. Siyempre, normal lang naman yung may aabutin na sira sa sasakyan, di ba? Because I just came out nitong mga panahon na to. A year ago. Kaya nung mga panahon before that, million followers ka na nung dumating ako eh. So, definitely, I believe you na nakabenta ka na ng ganyang karaming sasakyan. Kaso lang, nung nahuli ka na ni MJ at ng mga kahombre niya, ganyan yung nangyari sa'yo. Ganun talaga, di ba? That's life. Social media life, Boy AC. Nangyayari yan, di ba? Mga haters ko, yan, nandito na ako, pinagdudusahan ko na lahat. Natuto na ako. Pag labas ko, sir, papatuloy pa rin kahit nakakayano yung ano. Pero ang mga kahombre ko, sabi niya naman, magbabago na siya at magsisisi if ever na siya ay mapagbigyan. Tingnan natin, Boy AC, kasi kumalat at nag-trending talaga itong statement mo na ito. Mamaya niyan, pag ikaw ay nakalabas, mag-iba na naman ang statement mo. Incredible shit na yan. Anyway, mga kahombre ko, sino ba naman din tayo para manghusga? Tulad nga na sabi niya, wala naman talagang taong perpekto sa mundong ito. So, now, we'll just wait and see kung anong gagawin niya. Kung makakalabas nga ba siya sa kulungan, o hindi na siya makakalabas sa kulungan, o magtatagal siya ng ilang taon sa kulungan. Mag-isip ka na, panahon na. So anyway, mga kahombre ko, yun lang naman, no? Abangan pa ho natin ang mga susunod na katarantaduan ni Boy AC Garage. Sa ngayon, mananahimik muna siya sa kulungan. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!